Isang makabuluhan at makasaysayang umaga. Ang AP Hub ay nagbabalik upang samahan kayong tuklasin ang kasaysayan ng Asya. Sa ikapitong aralin ay ating nasuri ang anyo, tugon at epekto ng neokolonyalismo sa silangan at timog silangang Asya. Ngayon ay ating pag-uusapan ang natatanging ambag ng mga Asyano sa sangdaigdigan. Sa ating ikawalong aralin ay mapapahalagan ang kontribusyon ng silangan at timog silangang Asya sa kulturang Asyano. Matapos nating maunawaan ang pagbabago at hamong kinaharap ng mga bansa sa silangan at timog silangang Asya sa transisyonal at makabagong panahon, ngayon naman ay inyo naman akong samahang pag-aralan ang mga naging kontribusyon ng silangan at timog silangang Asya tungo sa pagkakakilanlang Asyano. Literatura. Ang bansang China ay mayaman sa mga tula at sulatin mula pa sa panahon ng dinastiyang Chu na sinimulan ni Confucius. Ang isa sa mahalagang literaturang Chino ay ang Analects of Confucius na koleksyon ng mga sawi-kaing kinalugdan ng maraming henerasyon ng mga Chino. Ang mga aklat naman ni Lao Tzu o aklat ng Taoist ay nagpasigla sa pagmamahal sa kalikasan. Si Mencius na kilala bilang dakilang pilosopong manunulat at si Suma Chen ang kauna-unahang mananalaysay ng kasaysayan. Nakilala naman sa klasikong Hapones ang Tale of Genji ni Murasaki Shikibu na itinuturing na pinakamahalagang nobelang nagsalaysay ng mga pangyayari noong panahon ng Heian. Sa modernong panahon naman sa bansang Pilipinas, kilala ang mga manunulat na sila Sionil Jose, Lope K. Santos, Nick Joaquin at Luwalhati Bautista. Ang pagpipinta. Ang pagsusulat at pagpipinta ay itinuturing ng mga Asyano bilang magkapatid na sining. Ito ay dahil sa malinaw na nakikitang pagpapahayag ng mga Asyano ng kanilang damdamin sa pagpipinta. Ang mga pintang Chino at Hapones ay karaniwan na makikita sa mahabang pahalang o paayong selang scroll. Sa bansang Korea naman ay karaniwang matatagpuan sa mga pader ng templo sa formang mural. Si Changson ang kinikilalang nagpasigla ng lehitimong pintang Korean. Nakilala naman sa ating bansa ang mga pintor na sina Fernando Amorsolo, Jose Hoya, Pasita Abad, Benedicto Cabrera at Carlos Botong Francisco. Ating talakayin ang mga naging kontribusyon ng silangan at timog silangang Asya sa kulturang Asyano sa larangan ng eskultura. Ang eskulturang Asyano ay karaniwang nakabatay sa relihiyon. Kapansin-pansin din ang naglalakihang mga rebultong eskultura. Ito ay isinasagawa upang maipaunawa sa mga tao ang misteryo at malalim na konsepto ng kanilang relihiyon at magbigay ng kapani-paniwalang larawan ng kanilang mga Diyos at Diyosa. Kapansin-pansin din ang pagbibigay ng mga eskultor ng larawang abstract sa kanilang mga Diyos at Diyosa. Hangad nila na bigyan ng kanilang mga Diyos at Diyosa ng larawang kahima-himala. Ang ilan sa mga gawang ito ay ang burak at ang bulul na matatagpuan sa Pilipinas at ang Ganesha na ginawa sa bansang Cambodia. Tulad ng panitikan, malalim ang naging impluwensya ng mga relihiyong Indian sa eskultura ng Timog Silangang Asya.
Ito ay bunga ng naging direktang pakikipagkalakalan ng mga Asyano sa rehiyon sa mga Indian. Sa pamamagitan ng kalakalang ito, ang wika at relihiyong Hinduism at Buddhism ay nagkaroon ng malaking bahagi sa paglinang ng sining pangkultura ng rehiyon. Ang pinakakilalang eskultura sa rehiyon ng Silangang Asya ay ang Terracotta Soldiers. Ito ay makasaysayang relika ng China. Ito ay gawa ng mga manlililok na Tsino na may 20 taon nang nakararaan. Ito ay kinilala rin bilang isa sa 8 Wonders of the World. Ang Terracotta Soldiers ay mga estatwa na kasama sa mausoleum ni Emperador Shi Huangdi. Ang arkitekturang Asyano sa rehiyon ng Silangan at Timog Silangang Asya ay kinakitaan ng pagpapadama ng mga paniniwala at pananalig sa Diyos. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Templo ng Borobudur sa Java, Indonesia at Angkor Wat sa Cambodia. Ang kontribusyon ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya sa larangan ng musika at sayaw. Ang musikang Asyano. Para sa mga Asyano, ang musika at sayaw ay mahalagang bahagi ng kanilang ritual. Ito din ang nagbibigay ng malalim na pakikipag-ugnayan ng mga Asyano sa sandaigdigan. Sa bansang China, si Confucius ay may instrumentong musikal na paborito at gamit ng mga Chino sa pagninilay-nilay. Makikita natin sa larawan si Confucius at ang mga instrumentong musikal na kanyang paborito ay ang sitar, tabla, at ang baya. Sa bansang Japan, ang mga tradisyonal na instrumentong musikal ay ang koto, shakuhachi, at ang biwa. Sa Timog Silangang Asya, sa bansang Indonesia, ay may tinatawag silang gamelan. At ang gamelan ay binubuo ng mga gongs na nagbibigay ng iba't ibang tunog o tono. Sa larangan naman ng sayaw, ang mga halimbawa ng katutubong sayaw sa bansang Korea ay ang pan dance, low drum dance, at ang salpuri takchum dance. Sa Pilipinas, ang halimbawa ng mga katutubong sayaw ay ang tinikling, binasuan, at ang karinyosa. Ang mga halimbawa ng sikat na personalidad sa Pilipinas sa larangan ng musika ay sina Lea Salonga, Levi Celerio, at si Ryan Cayabyab. Mga kontribusyon ng Silangan at Timog Silangang Asya sa larangan ng agham at teknolohiya. Ang kontribusyon ng sinaunang Tsina sa larangan ng agham. Natutunan ng mga Tsino ang paggawa ng papel mula sa isang uri ng halaman na kung saan nakatulong upang mapayabong ang kanilang panitikan at literatura. Kinalaunan ginamit upang maitala ang mga kaganapan o mga pangyayari, hanggang sa ikinalakal ito sa buong Asya hanggang sa gamitin bilang perang papel. Ang gunpowder o pulbura ay isa ito sa 4 na pinakapangunahing imbensyon ng mga Tsino na pinaniniwalaang natuklasan sa panahon pa ng dinastiyang Tang. Nakarating ang kaalaman na ito sa ibang panig ng Asya at Europa.
Ang compass ay natuklasan sa panahon ng dinastiyang Qin na ang pangunahing gamit nito ay ang pagpapatayo ng mga gusali hanggang sa kinalaunan ginamit ito sa paglalakbay. Mga kontribusyon sa Silangang Asya sa larangan ng teknolohiya. Ang China sa kasalukuyan ay may iba't ibang mga produktong iniluluwas sa Asya at sa buong daigdig. Ayon sa kanilang plano, lahat ng produkto gaya ng gamit pang teknolohiya, pang medisina, pang kalawakan, transportasyong panlupa o panghimpapawid, kagamitang pang-agrikultura at iba pa ay manggagaling sa China. Ito ang China Made 2025. Ninanais nila ang kanilang bansa na tawaging China, the next innovation superpower. Atin namang alamin ang teknolohiya ng Japan. Ang Japan ay kilala sa paggawa ng iba't ibang electronics gaya ng nakikita ninyo sa larawan. Kilala din ang bansang Japan sa paggawa ng iba't ibang uri ng sasakyan, gayon din sa paggawa ng mga robot na siyang katuwang sa paggawa ng iba't ibang mga kagamitan. Hindi rin pahuhuli ang Korea, na kilala bilang leading digital city. Bakit kaya tinawag na leading digital city ang Korea? Marahil sa paggawa ng mga maunlad na teknolohiya ng mga sasakyan, kagamitang pangkomunikasyon gaya ng Samsung, mga paggawaan ng mga electronics at mga kagamitan sa paggawa ng mga makabagong sasakyang pandagat. Mga kontribusyon sa larangan ng sport o palakasan. Tanyag ang mga Asyano sa larangan ng sport o palakasan. Dinadakila at tinitingala ang mga Asyano na kaloob ng karangalan sa kanilang bansa. Sa basketball, hinangaan ng daigdig sa larong ito ay si Yao Ming na mula sa China. Sa kasalukuyan, si Yao Ming ay kabilang sa koponan ng Houston Rockets na naglalaro sa NBA sa United States. Sa larangan naman ng boxing, marami ring Asyano ang kilala sa palakasang ito. Tinaguri ang Korean Hawk si Jungkook Chang, ang pinakamahusay na boksingero sa South Korea. Minsan na siyang tinanghal na kampyon sa buong daigdig. Nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang korona ng 16 na ulit mula 1983 hanggang 1989. Sa Pilipinas, hindi rin pahuhuli ang ating mga boksingero na nagbigay karangalan sa ating bansa. Ito ay sina Pancho Villa na ang tunay na pangalan ay Francisco Giledo, Gabriel Flash Elorde, Seferino Garcia, Ben Villaflor, Mansueto Onyok Velasco, Luisito Espinosa at Manny Pacquiao na itinuturing na isa sa pinakamahusay na boksingero sa kasalukuyang panahon. Sa larangan naman ng chess, si Grandmaster Viswanathan Anand ng India ang pumapangalawa sa pinakamahusay sa daigdig. Kasunod siya ni Garry Kasparov ng Russia. Si Susanto Magaranto ang pinakabatang naging Grandmaster ng Indonesia sa gulang na 17 taon. Sa China, nakilala din sina Xu Jun, Shang Zhong, Xu Chen at Shi Jun. Sa Pilipinas, nakilala sa larangan ng chess sina Eugene Torre at Mark Paragua.
Si Eugene Torre ang kauna-unahang Grandmaster ng Asiano. Si Mark Paragua ang pinakabatang naging Grandmaster ng Pilipinas at sa kasalukuyang nangungunang manlalaro ng ating bansa. Ilan pa sa kilalang atletang nagmula sa Pilipinas ay sina Lydia De Vega at Elma Muros. Sa bowling, si Paeng Nepomuceno. Sa swimming, Eric Buhain. Sa pistol shooting ay si Jetro Junicio. Sa billiards, nakilala sina Efren Bata Reyes at Francisco Bustamante. Hindi maitatanging nag-iwan ng natatanging kontribusyon ang mga Asiano sa iba't ibang larangan na hanggang sa kasalukuyan ay tinitingala at pinagpapatuloy, lalong-lalo na sa rehiyon ng Silangan at Timog Silangan. Ang mga kontribusyon na ito ay nagpapatunay na ang mga Asiano ay bukod tangi at kayang makapagsabayan sa mundo. Ito ay naging resulta sa makulay na kultura at sining ng mga bansa sa Asya at nagpakilala sa iba't ibang personalidad. Nagsilbi rin inspirasyon ang kanilang mga likha sa mga mamamayan at ang ilan pa ay nabigyan ng pansin o nagawaran ng parangal. Kung talino at talento ang pag-uusapan ay hindi pa huhuli ang mga taga-Silangan at Timog Silangang Asya dyan. Ngunit ano nga ba ang kahalagahan ng mga kontribusyon na ito? Paano ito nakakatulong sa ating mga Asiano? Dahil sa ating mga ambag sa daigdig na ipapakita ang iba't ibang talino, kakayahan at idea ng mga Asiano, ito rin ang isang paraan ng pagpapahayag ng emosyon at pagpapamalas ng talento ng bawat individual. Sa ibang pamamaraan, ito ay maiuugnay naman sa pagmamahal at labis sa pagrespeto sa relihiyong kinabibilangan. Ito ay nakakatulong sa atin dahil ito ang nagbibigay kulay sa ating buhay. Ang mga makabagong imbensyon at kaalaman ay nakakatulong para mapadali ang ating mga gawain sa araw-araw. Sa larangan man ng literatura, pagpipinta, eskultura, arkitektura, musika at sayaw, agham at teknolohiya, maging sa pampalakasan ay masasabing angat ang lahing Asiano. Kamakailan lang ay napabilang sa mga nominado sa Billboard Music Awards ang all-male Filipino group na SB19 sa kategoryang Top Social Artist. Kabilang sa mga kasama nilang nominado ay ang mga sikat na mga awit sa buong mundo, katulad na lamang ng BTS, 17 at Blackpink mula sa South Korea. Ang SB19 ay ang kauna-unahang Southeast Asian act na napabilang sa prestihiyosong parangal. Sa larangan naman ng pampalakasan ay pasok ang ating mga kababayan na sina EJ Obiena, Yumer Marshall, Carlos Yulo, Irish Magno, Heidelin Diaz, Carlo Paalam, Chris Nievares, Nesty Petesio, Kurt Barbosa sa darating na Tokyo Olympics sa buwan ng Hulyo. Ito lamang ay nagpapatunay na tayong mga Pilipino at ang lahing Asiano ay hindi papahuli sa daigdig. Bilang isang kabataan, taas noon nating ipagmalaki ang ating lahing pinagmulan at bigyan pansin ang talento ng kapwa nating Asiano. Isang tabi natin ang galit at mga problema lalo na ngayong panahon ng pandemya. At pangibabawi natin ang pagkakaunawaan, pag-intindi sa isa't isa at pagmamahalan. Ang mga kontribusyon hindi lamang ng mga kapwa nating Asiano ay mahalaga dahil ito ay bumubuo sa ating kasaysayan at may malaking epekto sa pamumuhay sa kasalukuyan at maipagmamalaki natin hanggang sa hinaharap.
Sa araling ito ay ating napatunayan na sa kabila ng pananakop ng mga kaluraning bansa ay naipakita ng Asya ang sarili nitong pagkakakilanlan, katalinuhan at kakayahan sa iba't ibang larangan. Ang mga Asyano sa silangan at timog silangang Asya ay nakalikha ng mga katangi-tanging arkitektura, eskultura, musika, pinta, sayaw at wika na nakabatay sa kanilang pagpapahalaga at pinaniniwala ang relihiyon. Mula sa kanilang mga natatanging ambag ay napapangha nila hindi lamang ang kanilang bansa kundi ang Asya at ang buong daigdig na nagdulot upang hangaan ng mga Asyano sa kanilang angking husay at galing. Naway inyong nagustuhan at kinapulutan ng aral ang panonood sa aming video lesson. Para mapalalim pa ang inyong pangunawa sa aralin, sagutan ang mga gawain na nakapaloob sa inyong mga sanayang papel. Tandaan, buksan ang isipan, palawakin ang kaalaman upang makuha ang esensya mula sa pag-aaral ng kasaysayan. Paalam!